Sa mga lugar na maraming tao, araw-araw, minu-minuto, may mga iba't ibang tao na pumupunta sa mga ito. Makakasigurado ba tayo sa kalinisan ng mga ito? Ito si Kuya John. Isa siya sa mga nagtatrabaho at naglilinis sa Astro. Araw-araw, iba't ibang uri ng tao ang kanyang nakakasalamuha. Bata, matanda at pati na rin ang mga kasing edad niya. Habang siya ay nagpapakapagod sa pagtatrabaho at paglilinis, ang mga kasama niya sa lugar na iyon ay napakasayang namumuhay at namamasyal sa parke. Ginagawa niyo po ba ang araw-araw ang trabaho ninyo? Oo, ginagawa ko Yung sweldo niyo po bang natatanggap ay sakto lang sa pang-araw-araw? Pagkasutin niya sa araw-araw. Kung mabibigyan po kayo ng pagkakataon na pumili ng trabaho, ano po ba iyon? sa delivery. Sa ibang trabaho na angkop sa akin. Ano po ba yung mga hilig nyo ginagawa gano'n? Diba? Parang ganyan. Hindi po ba kayo nagsasawa sa paglilinis dito sa araw-araw? Minsan, kailangan din talaga ng trabaho. Mayroon po ba kayong ibang trabaho? Meron ako. Baker ako. Baker ako. Kaya miss wala mo to. Walang kita-kita. Sarili nyo lang po ba ang binubuhay nyo? Wala pa akong asawa. Yung mga nanay ko sa akin. Yung binubuhay ko. Kaya pang sariling ano ko yan. Sariling. Marami silang magkakasama sa trabaho. Ngunit bakit napakarumi pa rin ng kapaligiran na ito? Sa dinami-dami ng dumadaan sa mall, araw-araw, gaano kaya karaming basura ang naiipon mula dito? Alam nating sa mga mall, pinaghihiwalay ang iba't ibang klase ng basura. Ngunit gaano ba katagal mananatiling hiwa-hiwalay ang basurang ito? Ito sina Kuya Jun sa LNW, sila ang nangongolekta ng basura sa Barangay Lourdes Northwest. Araw-araw niyo po ba ginagawa yung trabaho? Araw-araw namin ginagawa ito mula Lunes hanggang Sabado. So, linggo lang yung pinakapahinga namin. So, bali, linggo yung day off namin. Yun na para sa pamilya namin. Sweldo po ba kayo? Ang sweldo namin, according lang dun sa ng barangay, dun sa IRA. So, bali, parang ano lang kami, yung tawag dito, parang kung magkano lang yung actually, yung sweldo namin, parang pro bono lang kami. Pagmamahal na sa barangay, gano'n lang. Sapat na po ba yun para sa inyo? Pinipilit namin maging sapat. Ano po yung pro bono? Pro bono, parang libre. Volunteer. Volunteer. Kung makakapili po kayo ng ibang trabaho, ano po yun? Kung makakapili ako ng ibang trabaho, sana nakapag-aral ako. At kung kayong mga kabataan ngayon, sana tapusin yung pag-aaral nyo. Para hindi kayo maging ganyan kung makasakali. Maging basurera.
Hindi po. Kung bibigyan kayo ng chance. Gusto ko maging abogado. Gusto ko maging journalist. Yan ang gusto ko. Di po ba kayo nagsasawa sa trabaho? Nakakasawa rin, pero dahil sa pagmamahal ko sa mga kabarangay ko, nagugustuhan ko na rin. Ano pong barangay? Barangay Lourdes Northwest kami. May sinusustentan po ba kayo pamilya? Ako, meron akong 2 anak. Yung mga kasama ko, merong 4. May 2. May Po yung mga tao sa barangay niyo naman. close naman. Hindi naman sila tawag dito dahil nililinis naman namin yung barangay namin. Kundi sa amin, hindi mawawala yung amoy ng bahay nila, di ba? So, okay naman. At saka yung sa singilan naman sa basura, libre sa barangay namin. Walang bayad, ising ulit. Ganun sa barangay namin. So kami tagakuha, ang gobyerno ang gagastos. Bali po yung sa gas. Gobyerno. Oo, ang nagsisolder yung barangay. Anong oras po yung ano niya? From 7 a.m. up to 5 or 6 ng gabi. Ganun. Tapos everyday po kayo nagkakolekta ng... Every day, 2 times or 3 times a day. So naghihiwa-hiwalay. Ina-assort na namin yung pwede pakinabangan. Yun ang tinatawag namin pagmamahal namin sa barangay, and at the same time, kailangan din namin mabuhay. So yung tinatawag nila sa karamihan, kahit ng mga senador at congressman ba, alam nila salitang kalakal. So yung kalakal, yun ang pinagkakakitaan namin. Yun ang pinakasweldo namin. Kung makaka-200 kami, 150 bawat isa, yun ang kabubuhay namin sa pamilya namin. Saan niyo po dinadala yung mga? Binibenta namin sa Pau Junk Shop. Ayun siya. Ba't po dito? Dito, ang... Ba't sa barangay LNW? Dahil taga barangay LNW ako, mahal ko ang barangay ko. Gusto ko, hindi lang sa bahay ko malinis, gusto ko pati sa paligid ko. Hindi lang ako after dun sa sweldo ko, after din ako sa kalinisan ng buong barangay ko. At hindi lang buong barangay ko, kung maaari, buong Pilipinas. At pati kayo mga kabataan, gusto ko maging malinis, maging madisiplin tayo sa pagtatapon ng basura. At kung hindi tayo magiging madisiplin sa pagtatapon ng basura, walang mangyayari sa buong Pilipinas. Lumaki po kayo sa sa LNW? Marami akong barangay na pinuntahan. Isa akong batang gala, isa akong batang stowaway, kaya marami akong alam na ikwento. So ano po yung pinakamalalang na experience nyo sa trabaho nyo? Pinakamalalang na experience ko, lahat ng tao gusto nila makolekta nila yung basura. Dahil sa 4 lang kami, hindi naman namin lahat makokolekta yun sa minsanan lang. So ini-schedule namin by proc or everyday kaming kumukuha ng basura sa bawat street. So kung sa loob ng isang linggo, mula Lunes hanggang Sabado, yung 7 purok na yan, kailangan masaturate namin na ikot namin. Ganun ang ginagawa namin sa video. Yun naman po pinaka-best na na-experience nyo na so far? Pinaka-best na na-experience ko yung at least kahit pa paano nagkikipag-operate na yung mga kabarangay namin, nililinisan nila yung mga mga dumi nila sa mukha ng mga kanal. Kasi hindi lang sa basura kami kumukuha eh. Halimbawa, nilinis nila yung harapan ng bahay nila, pati yung putik na nanggaling sa kanal, nililinisan rin namin yan. Dahil nga sa pagmamahal namin. Especially ako. Dahil ako ang nagmamaneho ng truck, ibagay binibigay ko ng buhay ko para sa mag-example ako sa lahat. Parang gano'n. Ito hindi lang kahit mumunting bagay, makita ng ibang tao yung ginagawa namin kagandaan sa paligid. Saka, ganun. Ano po yung mga na-feel nyo? Dahil sa tinagal-tagal na rin namin ginagawa namin, natural tao lang kami, nahihirapan din kami. Dahil sala sa init, sala sa lamig yung trabaho namin. Pag mainit ang panahon, nakabilad kami sa arawan. Pag naman tag-ulan, hindi kami kukuha dahil matatambakan ng buong barangay namin ng basura. Kukuha pa rin kami kahit bumabagyo pa, kahit na umuulan pa. Walang season, walang panahon, araw-araw kumukuha kami dahil sa dami nga ng volume kung ilang toneladang basura ang na-accumulate ng barangay namin. Nakuha niyo na po bang sumuko sa... Hindi pa naman nakukuha sumuko dahil ang katuwiran ko, pag namatay na lahat tayo, doon na tayo kailangan sumuko. Hindi mo kailangan suko ng ang bawat buhay. Hindi mo kailangan suko ang lahat ng ginagawa mo, lalo na kung mahal mo. Meron na po kayong naging ibang trabaho? Naging ibang trabaho?
nagre-referee ako ng basketball, nag-a-announcer ako ng mga nag-MC ako ng mga kung ano-ano event, at nagpo-coach ako ng basketball, nagdo-driver din ako ng kahit ano. So yun ang mga pinagkakaabalahan ko. Pangalan ko si Jun Meñas, Barangay LNW, Jun Meñas. Matapos nilang kolektahin ang basurang ito, ay dadalhin nila ito sa transfer station na matatagpuan sa Pangpang. Dito ay mayroon tinatawag na mga sorter. Sila ang kumukuha ng mga kapaki-pakinabang ng mga bagay na matatagpuan sa basura. At ang mga nakukuha ng mga sorter ay ibinebenta sa mga junk shop na ito ay kanilang mga puhunan. Binobomba nila ng kemikal ang basura upang mawala ang masangsang na amoy nito. Pagkatapos ay inililipat nila ulit ang mga basura sa isang malaking truck at dadalhin sa mga dam site tulad ng Bamban at San Mateo, Rizal. At ang ibang basura tulad ng mga baon ng nyog ay kanilang kinukuha at pinoproseso sa makina upang maging pataba sa lupa. Ngayon, ito naman yung galing sa balat ng buko. Papasok nila doon sa hammer mill na maliit. Pag nagiling na, ganyan, ilitaw. Idadaan na naman dito sa shredder, pipinungin. O conveyor. Pag nag-process na sila na. Yung naiiwalay sa buko, ayan yun. Mga dryer yan pag nagpapatuyo na ng kwan. Pag natuyo na, doon nakukuha ng mix, yung manure, yung kwan ng magat. Ang mga ito ay libre nilang ibinibigay kapag kapiyastahan ng isang barangay sa siyudad ng Angeles. Sa mundong napakaraming mga tao, paano kaya natin masisiguro ang kalinisan at kaayusan ng ating kapaligiran?